Mga kaibigan, isa na naman pong magandang umaga po sa inyong lahat at sa ating mga kaibigan na nasa iba't ibang panig ng mundo. Isa pong magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi po sa inyong lahat diyan. At sa lahat naman po ng naririto sa Pilipinas, isa pong magandang araw at isa pong magandang tanghali, magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpasensyahan nyo na mga kaibigan, kahapon po ay wala tayong Bible reading at medyo may mga sitwasyon po na kung minsan ay komplikado. Ngunit ngayong umaga po ay muli ko po kayong inaanyayahan mga kaibigan. Patuloy po tayo magbabasa ng salita ng Diyos. At samahan po nawa tayo ng Panginoon at ng banal na Espiritu Santo habang nagbabasa upang maunawaan po natin ang salita ng Diyos na ating binabasa. Kaya kayo po ay muli kong inaanyayahan mga kaibigan na buksan na po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Kawikaan. Chapter 11. Sabi po dito sa Kawikaan chapter 11, kinasusuklaman ng Panginoon ang nandaraya sa timbangan, ngunit ang nagtitimbang ng tama ay kanyang kinalulugdan. Ang taong mayabang at madaling mapahiya, ngunit karunungan ang taong mapagpakumbaba. Ang pamumuhay ng may katapatan ang gagabay sa taong matuwid, ngunit ang taong mandaraya ay mapapahamak dahil hindi tama ang kanyang pamumuhay. Ang kayamanan ay hindi makakatulong sa araw ng paghuhukom, ngunit ang matuwid na pamumuhay ay magliligtas sa iyo sa kamatayan. Ang matuwid at walang kapintasang pamumuhay ay makapagpapagaan ng buhay, ngunit ang masamang pamumuhay ay maghahatid ng kapahamakan. Ang pamumuhay ng taong matuwid ang magliligtas sa kanya, ngunit ang hangad ng taong mandaraya ang magpapahamak sa kanya. Kapag namatay ang taong masama, pag-asa niya ay mawawala at ang kanyang mga inaasahan ay mawawala ng kabuluhan. Inililigtas ng Diyos sa kahirapan ang matuwid, ngunit ang masama ay kanyang pinapabayaan. Sinisira ng hindi makadiyos ang kapwa niya sa pamagitan ng kanyang mga salita. Ang taong matuwid ay maililigtas ng kanyang kaalaman. Kapag ang matuwid ay pinagpapala, mga tao'y sumisigaw sa tuwa, at kapag ang masama ay napapahamak, ganun din ang kanilang ginagawa. Umuunlad ang isang bayan sa pagpapala ng mga mamamayang matuwid, subalit nawawasak ito sa pamamagitan ng salita ng masama. Ang taong walang pangunawa ay kinukutya ang kapwa, ngunit ang taong may pangunawa ay hindi nangungutya. Ang mga taong madaldal ay nagsisiwalat ng sikreto ng iba, ngunit ang taong mapagkakatiwalaan ay nakakapagtago ng sikreto ng iba. Babagsak ang bansa kung ang namumuno nito ay walang gumagabay, ngunit kung maraming tagapayo, tiyak ang tagumpay. Delikado ang mga kung managot sa utang ng iba, kaya iwasan itong gawin upang hindi ka magka-problema. Ang babaeng maganda ang ugali ay nag-aani ng karangalan, ngunit ang taong marahas ay magaling lang sa pag-angkin ng kayamanan. Ang taong tamad ay maghihirap, ngunit ang taong masipag ay yayaman. Kung mabait ka, para iyon sa iyong kabutihan, ngunit kung malupit ka, para iyon sa iyong kapahamakan. Ang masamang tao ay hindi tatanggap ng tunay na gantimpala, ngunit gumagawa ng matuwid ay tatanggap ng tunay na gantimpala. Ang taong gumagawa ng matuwid ay patuloy na mabubuhay, ngunit ang taong gumagawa ng masama ay mamamatay. Kasuklam-suklam sa Panginoon ang pag-iisip ng masama, ngunit ang buhay na matuwid ay kalugod-lugod sa Kanya. Ang taong masama tiyak na parurusahan, ngunit ang matuwid ay makakaligtas. Ang magandang babaeng hindi marunong magpasya ay parang isang gintong singsing sa nguso ng baboy. Ang ninanais na matuwid ay pawang kabutihan, ngunit ang ninanais ng masama
ay nagdudulot ng kaguluhan. Ang mga taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit ang mga taong sakim ay hahantong sa kahirapan. Ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay, ang taong tumutulong ay tiyak na tutulungan. Isinusumpa ang taong nagtatago ng paninda para maitinda ito kapag mataas na ang presyo, ngunit pinupuri ang taong hindi nagtatago ng paninda. Ang taong naghahanap ng kabutihan ay makakatagpo nito, ngunit ang taong naghahanap ng gulo ay makakatagpo rin ng gulo. Mabibigo ang taong nagtitiwala sa kanyang kayamanan, ngunit ang taong matuwid ay lalago na parang sariwang halaman. Ang mga hangal ay nagdadala ng gulo sa sariling tahanan ay walang mamanahin sa huli. Magiging alipin lang sila ng mga taong may karunungan. Ang matuwid na pamumuhay ay patungo sa buhay at maililigtas ka nito sa kamatayan. Kawikaan chapter 12. Ay ito pa pala ang karugtong ng chapter 11. Ang ginagawa ng mga taong matuwid ay makatutulong sa iba upang mapabuti at mapahaba ang kanilang buhay, at madadala niya ang mga tao sa pamagitan ng kanyang karunungan. Ang mga ginagawa ng mga taong matuwid dito sa mundo ay ginagantihan ang kabutihan, gayon din sa kasalanan at hindi kumikilala sa Diyos. Ganti sa kanila ay kaparusahan. Ang taong tumatanggap ng pagtutuwid sa kanyang pag-uugali ay nagnanais ng karunungan, ngunit ang taong ayaw tumanggap ay hangal. Chapter 12 na po tayo mga kaibigan. Ang mabuting tao ay kinalulugdan ng Panginoon, ngunit ang taong nagpaplano ng masama ay kanyang pinarurusahan. Ang taong gumagawa ng masama ay walang katatagan, ngunit ang taong matuwid ay matatag tulad ng isang punong kahoy na malalim ang ugat. Ang mabuting may bahay ay kasiyahan at karangalan ng kanyang asawa, ngunit parang kanser sa buto ang nakakahiyang asawa. Ang iniisip ng taong matuwid ay tama, ngunit ang mga payo ng taong masama ay pandaraya. Ang salita ng taong masama ay nakamamatay, ngunit ang salita ng taong matuwid ay nakapagliligtas. Mapapahamak at maglalaho ang mga taong masama, ngunit manatili ang lahi ng mga taong matuwid. Pinararangalan ang taong may karunungan, ngunit tinahamak ang taong masama ang kaisipan. Mas mabuti ang taong simple, pero kaya magbayad ng katulong kaysa taong nagkukunwaring mayaman, ngunit kahit makain ay wala naman. Ang taong matuwid ay mabait sa kanyang mga alagang hayop, ngunit ang taong masama ay malupit at walang awa sa kanyang mga hayop. Ang magsasakang masipag ay laging sagana sa pagkain, ngunit ang walang sapat na pag-unawa ay nagsasayang ng oras sa mga walang kabuluhang gawain. Ang taong masama ay laging kasamaan ang ginagawa, kaya hindi matatag ang kanyang kalagayan, ngunit ang taong matuwid ay matatag gaya ng punong kahoy na malalim ang ugat. Ang kasamaang sinasabi ng taong masama ay nagdudulot sa kanya ng gulo, ngunit ang taong matuwid ay umiiwas sa gulo. Ang bawat isa ay tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang sinabi o ginawa. Ang akala ng hangal ay palagi siyang tama, ngunit ang taong marunong ay nakikinig sa payo. Ang hangal ay madaling magalit kapag iniinsulto, ngunit ang taong may karunungan ay hindi pinapansin ang pang-iinsulto sa kanya. Ang tapat na saksi ay nagsasabi ng katotohanan, ngunit ang hindi tapat na saksi ay nagsasabi ng kasinungalingan. Ang pabigla-biglang salita ay nakakasugat ng damdamin, ngunit ang magandang salita ay nagpapagaling. Ang katotohanan ay mananatili kailanman, ngunit hindi magtatagal ang kasinungalingan. Pandaraya ang nasa puso ng mga taong nagbabalak ng masama, ngunit kagalakan ang nasa puso ng mga taong nagbabalak ng mabuti. Walang mangyayaring masama sa taong matuwid, ngunit sa masama, pawang kaguluhan ang mararanasan. Nasusuklam ang Panginoon sa mga nagsasabi ng kasinungalingan, ngunit nalulugod siya sa nagsasabi ng katotohanan. Hindi ipinagyayabang ng taong marunong ang kanyang nalalaman, ngunit ang hangal ay ibinibida ang kanyang kahangalan. Ang taong masipag ay magiging pinuno, ngunit ang tamad ay magiging alipin. Nakapagpapalungkot sa tao ang kabalisahan, ngunit ang magandang pananalita ay kaaliwan. Ginagabayan ng taong matuwid ang kanyang kaibigan, ngunit ililigaw ka
ng taong masama. Hindi makakamit ng taong tamad ang kanyang hinahangad, ngunit ang taong masipag, maganda ang hinaharap. Ang matuwid na pamumuhay ay patungo sa buhay at maililigtas ka nito sa kamatayan. Chapter 13. Ang matalinong anak ay nakikinig sa pagtutuwid ng kanyang ama, ngunit nangungutyang anak ay hindi nakikinig kapag sinasaway siya. Ang taong nagsasalita ng mabuti ay gagantihan ng mabuting bagay, ngunit ang salita ng taong hindi tapat ay gagantihan ng karahasan. Ang taong maingat sa pagsasalita ay nag-iingat ng kanyang buhay, ngunit ang taong madaldal dulot sa sarili ay kapahamakan. Ang taong tamad hindi makukuha ang hinahangad, ngunit ang taong masipag ay magkakaroon ng higit pa sa kanyang hinahangad. Ang taong matuwid ay namumuhi sa kasinungalingan, ngunit ang taong masama ay gumagawa ng mga bagay na kahiya-hiya. Ang taong walang kapintasan ay ingatan dahil sa kanyang matuwid na pamumuhay, ngunit ang makasalanan ay mapapahamak dahil sa kanyang kasamaan. May mga taong nagkukunwaring mayaman, ngunit mahirap naman. At may mga nagkukunwaring mahirap, ngunit mayaman naman. Ang taong mayaman kapag dinukot ay may pantubo sa kanyang buhay, ngunit ang taong mahirap ni hindi man lang pinagtatangkaan. Ang buhay ng taong matuwid ay parang ilaw na maliwanag, ngunit ang buhay ng masama ay parang ilaw na namatay. Ang kayabangan ay humahantong sa kaguluhan at pagtatalo, ngunit ang nakikinig sa payo ay nagpapahiwatig ng karunungan. Ang kayamanang nakuha sa pandaraya ay madaling mawawala, ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Ang hangarin na naantala ay nakapangihina, ngunit ang hangarin na natutupad ay nakapagpapalakas at nakapagpapasigla. Ang taong tumatanggi sa turo at utos sa kanya ay mapapahamak, ngunit ang sumusunod dito ay gagantimpalaan. Ang mga turo ng taong may karunungan ay magpapabuti at magpapahaba ng iyong buhay at mailalayo ka sa kamatayan. Ang taong may mabuting pangunawa ay ginagalang, ngunit ang taong taksil ay kapahamakan ang kahahantungan. Ang taong marunong umunawa kung ano ang tama at mali ay pinag-iisipan muna ng isang bagay bago niya gawin. Ngunit ang taong hangal ay hindi nag-iisip, ipinakikita niya ang kanyang kahangalan. Ang masamang sugo ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit mapagkakatiwala ang sugo ay nagpapabuti ng ugnayan. Ang taong ayaw tumanggap ng pangaral ay dadanas ng kahirapan at kahihiyan, ngunit ang tumatanggap nito ay pararangalan. Ang pangarap na natupad ay nagdudulot ng ligaya, subalit ang taong hangal ay hindi tumitigil sa paggawa ng masama. Kapag ang lagi mong kasama isang taong marunong, magiging marunong ka rin, ngunit kung hangal ang lagi mong kasama, ay mapapahamak ka. Ang kapahamakan ay darating sa mga makasalanan saan man sila magpunta, ngunit ang mga matuwid ay gagantimpalaan ng mabuting bagay. Ang kayamanan ng mabuting tao ay mamanahin ng kanyang mga apo, ngunit ang kayamanan ng makasalanan ay mapupunta sa mga matuwid. Umani man ang sagana ang lupain ng mahihirap, hindi rin sila makikinabang dito dahil sa hindi makatuwirang patakaran ng iba. Ang mapagmahal na magulang ay nagdidisiplina ng kanyang anak, sapagkat kung mahal mo ang Diyos, ang iyong anak, itutuwid mo ang kanyang ugali. Kawikaan, chapter 14. Ang taong matuwid ay makakakain ng sapat, ngunit ang masama ay hindi magugutom. Ang marunong na babae ay pinatatatag ang kanyang sambahayan, ngunit ang hangal na babae ay sinisira ang kanyang sariling tahanan. Ang taong namumuhay sa katuwiran ay may takot sa Panginoon, ngunit pag namumuhay sa kasamaan ay umahamak sa Kanya. Ang salita ng hangal ang magpapasama sa Kanya, ngunit ang salita ng marunong ang mag-iingat sa Kanya. Kapag wala kang hayop na pang-araro, wala kang aanihin, ngunit kung may hayop ka at malakas pa, marami ang iyong aanihin. Ang tapat na saksi ay hindi nagsisinungaling, ngunit pawang kasinungalingan ang sinasabi ng saksing sinungaling. Ang taong nangungutya ay hindi magkakaroon ng karunungan kahit ano pa ang kanyang gawin, ngunit ang taong may pangunawa ay madaling matuto. Iwasan mo ang mga hangal dahil wala kang mabuting matututunan sa kanila. Ang karunungan ng taong marunong, umunawa kung ano ang tama at mali ang nagbibigay sa kanya ng kaalaman. Kung ano ang kanyang gagawin, ngunit ang kahangalan ng taong hangal ang magliligaw sa kanya.
Baliwala sa mga hangal ang makagawa ng kasalanan, ngunit ang taong matuwid ay gustong maging kalugod-lugod sa Diyos. Ikaw lamang ang nakakaalam ng iyong kabiguan at kagalakan. Mawawasak ang tahanan ng taong sama, ngunit uunlad ang tahanan ng taong matuwid. Maaring sa tingin mo ang daang tinatahak mo ay matuwid, ngunit kamatayan pala ang dulo nito. Maaring maitago ang kalungkutan sa pamamagitan ng pagtawa, ngunit pagkatapos ng kasiyahan, nariyan pa rin ang kalungkutan. Ang tao ay tatanggap ng nararapat sa kanya kung ano ang ginawa niya, mabuti man o masama. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat ng kanyang napapakinggan, ngunit ang taong marunong umunawa ay pinag-iisipan ang kanyang napakinggan. Ang taong marunong ay iniingatan ang kanyang sarili at umiiwas sa gulo, ngunit ang taong hangal ay walang pag-iingat at padalos-dalos. Ang taong madaling magalit ay nakagagawa ng kamangmangan, ang taong mapanlinlang ay kinapupuutan. Makikita ang kamangmangan sa taong walang alam, ngunit makikita ang karunungan sa taong nakakaunawa kung ano ang mabuti at masama. Ang taong masama ay yuyuko sa taong matuwid at magsusumamo na siya ay kahabagan. Ang mga mahirap kadalasan ay hindi kinakaibigan kahit ng kanyang kapitbahay, ngunit ang mga mayaman ay maraming kaibigan. Ang humahamak sa kapwa ay nagkakasala, ngunit ang tumutulong sa dukha ay pinagpapala. Ang nagbabalak ng masama sa kapwa ay nagkakasala, ngunit ang nagpaplano ng mabuti ay dadamayan at mamahalin ng kapwa. Ang masikap sa trabaho ay may pakinabang, ngunit magiging mahirap ang puro salita lang. Ang karangalan ng taong marunong ay ang kanyang kayamanan, ngunit ang hangal ay lalo pang madadagdagan ang kahangalan. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng buhay, ngunit taksil ang saksing sinungaling. Ang taong may takot sa Panginoon ay may kasiguraduhan at siya ang kanlungan ng kanyang sambahayan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay magpapabuti at magpapahaba ng iyong buhay, maglalayo sa iyo sa kamatayan. Ang kapangyarihan ng isang hari ay nasa dami ng kanyang sasakupan, ngunit kung walang tauhan, tiyak ang kanyang kapahamakan. Ang mapagpasensya ay mas higit ang karunungan, ngunit ang madaling magalit ay nagpapakita ng kahangalan. Ang payapang isipan ay nagpapalusog ng katawan, ngunit ang pagkainggit ay tulad ng kanser sa buto. Ito pa po ang karugtong ng 14. Ang nangangakti ng mahirap ay hinahamak ang Diyos na lumikha sa kanila, ngunit ang nahabag sa mahirap ay pinararangalan ang Diyos. Mapapahamak ang masama dahil sa kanyang masamang gawain, ngunit ang mga matuwid ay iingatan dahil sa kanilang pagkamakadiyos. Ang karunungan ay nasa isip ng tao, may pangunawa, ngunit ang mangmang ay walang nalalamang kahit ano tungkol sa karunungan. Ang matuwid na pamumuhay ng mamamayan ay nagpapaunlad ng kanilang bansa, ngunit kung sila ay magkasala, mapapahiya ang kanilang bansa. Sa matalinong lingkod, ang hari ay nalulugod, ngunit sa hangal na lingkod, siya ay napupuot. Chapter 15. Ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng puot, ngunit lalong nakapagpagalit ang pabalang na sagot. Ang salita ng taong marunong ay nagpapahiwatig ng karunungan, ngunit ang salita ng hangal ay nagpapakita ng kahangalan. Nakikita ng Panginoon ang lahat ng lugar, minamasdan niya ang ginagawa ng masasama at mga matuwid. Ang malumanay na pananalita ay nakapagpapasigla ng kalooban ng tao, ngunit ang masakit na salita ay nakakasugat ng puso. Hindi pinapansin ng taong hangal ang pagtutuwid ng kanyang ama, ngunit ang taong marunong sumusunod sa mga paalala sa kanya. Dadami ang kayamanan sa tahanan ng mga matuwid, ngunit anumang pag-aari ng masasama ay mawawala. Ikinakalat ng marunong ang kanyang karunungan, ngunit hindi magawa ng mangmang. Ang kasuklam-suklam sa Panginoon ang handog ng masama, ngunit kalugod-lugod sa kanya ang panalangin ng mga matuwid. Kinamumuhian ng Panginoon ang tao ang gawain ay masama, ngunit ang taong nagsusumikap na gumawa ng matuwid ay minamahal niya. Minamasama ng taong naliligaw ng landas kapag itinutuwid siya. Ang taong maayaw sa mga pagtutuwid ay mamamatay. Kung alam ng Panginoon ang nangyayari sa daigdig ng mga patay, lalo namang alam niya ang nasa puso ng mga buhay. Ang taong nangungutya ay ayaw ng
sinasaway, ayaw ding tumanggap ng payo mula sa taong may karunungan. Kapag ang tao ay masaya, nakangiti siya. Ngunit kapag ang tao ay malungkot, mukha niya ay nakasimangot. Ang taong may pangunawa ay naghahangad pa ng karunungan, ngunit ang taong hangal ay naghahangad pa ng kahangalan. Ang buhay ng mga dukha ay palaging mahirap, ngunit kung makukontento lang sila ay palagi silang magiging masaya. Mas mabuti ang maging mahirap na may takot sa Panginoon kaysa maging mayaman na ang buhay ay puno ng kaguluhan. Mas mabuti pa ang mga ulam ng kahit gulay lang pero may pagmamahalan kaysa mag-ulam ng karne pero may alitan. Ang taong mainitin ang ulo ay nagpapasimula ng gulo, ngunit ang taong mahinahon ay tagapamayapa ng gulo. Kung ikaw ay tamad, buhay mo ay maghihirap, ngunit kung ikaw ay masipag, buhay mo ay uunlad. Ang anak ng marunong ay ligaya ng magulang, ngunit ang anak na hangal ay nahamak ang magulang. Ang taong walang pangunawa ay nagagalak sa kamangmangan, ngunit ang may pangunawa ay namumuhay ng matuwid. Mabibigo ka kapag hindi ka humingi ng payo tungkol sa iyong pinaplano, ngunit kapag marami kang tagapayo, magtatagumpay ang plano mo. Nagagalak ang tao kapag akma ang sagot niya, mas nagagalak siya kung nakasagot siya sa tamang pagkakataon. Ang taong marunong ay daan patungo sa buhay ang sinusundan at iniiwasan niya ang daan patungo sa kamatayan. Wawasakin ng Panginoon ang buhay ng hambog, ngunit iingatan niya ang lupain ng biyuda. Kinasusuklaman ng Panginoon ang iniisip ng masasamang tao, ngunit nagagalak siya sa iniisip ng mga taong may malinis na puso. Ang taong yumayaman sa masamang paraan ay nagdudulot ng kaguluhan sa kanyang sambahayan. Mabubuhay naman ang matagal ang taong hindi nasusuhulan. Ang taong matuwid ay pinag-iisipan muna ang sasabihin, ngunit ang taong masama ay basta na lamang nagsasalita. Malayo ang Panginoon sa masasama, ngunit malapit siya sa matuwid at pinapakinggan niya ang kanilang dalangin. Ang masayang mukha ay nagbibigay ng tuwa at nagpapasigla ang magandang balita. Ang taong nakikinig sa mga turo ng buhay ay maibibilang sa mga marurunong. Pinapasama ng tao ang kanyang sarili kapag binabaliwala niya ang pagtutuwid sa kanyang pag-uugali. Ngunit kung makikinig siya, lalago ang kanyang kaalaman. Ang takot sa Panginoon ay nagtuturo ng karunungan, at ang nagpapakumbaba ay pinaparangalan. Yan, hanggang dito lang po muna tayo sa chapter 15, mga kaibigan. Nagsimula po tayo sa 11 hanggang chapter 15 para hindi naman po kayo mainip sa pakikinig o pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Balikan po natin yung isang verse lang. Sabi po dito sa chapter 15 verse 26, kinasusuklaman ng Panginoon ang iniisip ng masamang tao, ngunit nagagalak siya sa iniisip ng mga taong may malinis na puso. Ano po, purihin ang Panginoon sa kanyang salita. Sa pagkabasa po natin ng kanyang salita, talagang napakarami po nating natututunan sa Panginoon sa bawat araw na tayo po ay nagbabasa ng kanyang salita. At sabi nga dito ng Panginoon, kinasusuklaman ng Panginoon ang iniisip ng masasamang tao, ngunit nagagalak siya sa iniisip ng mga taong may malinis na puso. Grabe, ano po, hindi lang galit, kundi kinasusuklaman ng Panginoon, yung talagang kinasusuklaman na salita, ang iniisip ng masamang tao. Siyempre po, kapag ang tao ay masama, ang isip po yan ay masama, marumi. Ang isip po yan ay talagang hindi po makakapagbigay o makakapagdulot ng kapurihan at karangalan sa pangalan ng ating Panginoon, at hindi rin po makakapagdulot ng kagalakan sa puso ng ating Diyos. Kaya tayo po na mga anak ng Diyos, iwasan na po natin ang mag-isip ng masama. Bagamat minsan tayo po ay nagagalit, tayo po minsan ay nagtatampo, minsan po ay nanghihina tayo, pero lagi po nating hilingin sa Diyos na wag pong pasukin ng kasamaang kaisipan ng ating mga isipan, kundi patuloy na
ang mailagay sa ating isipan ay yung mabubuti at magagandang mga bagay, higit sa lahat yung salita ng ating Panginoon, dahil yan ang lamang po ang nais ng Diyos, at ayaw po natin na tayo kasuklaman ng Panginoon. At sabi nga po dito, ngunit nagagalak siya sa iniisip ng mga tao may malinis na puso. Ayan. So, kailangan po talaga natin ang may malinis na puso. Sikapin po natin mga kaibigan na yung puso talaga natin ay laging nakaluhod. Yan. Yung paa ng ating mga puso ay lagi nakaluhod sa Panginoon, upang sa ganon yung ating isipan po ay hindi po magkaroon ng mali na kaisipan, kundi yung tama lamang, upang sa ganon hindi po tayo kasusuklaman ng Panginoon, gaya po ng kanyang sinabi dito sa Kawikaan chapter 26. Nakakatakot po kapag ang Diyos na po ang masuklam sa atin. Ano po? Kaya mga kaibigan, sa bawat araw po na tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi lang po natin ito binabasa, hindi lang po natin ito pinapakinggan, hindi lamang po dahil nakita natin dito ang magagandang mga bagay, ang mga pagtuturo, kundi kailangan po talaga sikapin po natin na makita po talaga ito sa ating mga buhay, na ang bawat tuntunin ng salita ng Diyos ay maisapamuhay po talaga natin. At ang Diyos po talaga, ang kalooban po talaga ng Diyos ang dapat na masunod sa buhay nating lahat, at hindi po ang ating kalooban. Kaya ang nais ng Diyos ay malinis na kaisipan, pusong malinis, yan ang maranasan natin sa bawat araw, upang sa ganon hindi po tayo makapag-isip ng mali at ng masama, kundi makapag-isip po tayo ng tama, mga bagay na magaganda, upang sa ganon ang Diyos po ay ating mapapaluguran. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan. Salamat po sa ating Diyos sa araw na ito, dahil binigyan na naman po tayo ng isang napakagandang pribilehiyo na mapag-usapan po natin at mabasa po natin ang salita ng ating Panginoon. At wala po diyang mali, wala pong mintis dyan, wala pong dapat isipin na baka hindi totoo. Bawat salita po ng Diyos dito sa loob ng Biblia, yan po lahat ay totoo at walang kasinungalingan. Bakit? Galit na galit nga ang Panginoon sa mga taong sinungaling, di po ba? Kaya ang salita po ng Diyos, ito po yung tama, ito po yung salita na may kapangyarihan na bumabago ng ating mga puso, bumabago ng ating pagkatao, bumabago ng ating karakter, ng pag-uugali, bumabago ng ating takbo ng ating isipan, bumabago ng tibok ng ating puso. Ibig sabihin, ang buong pagkatao natin ay kayang-kayang baguhin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. At wala pong ibang tools o gamit ang Diyos para baguhin ang buhay natin, kundi ang kanyang salita na ginagabayan po ng banal na Espiritu Santo. Kasi kahit gaano man kadami ang alam natin sa Biblia, kahit araw-araw man tayo magbasa ng Biblia, kung hindi naman ito nakikita sa ating mga buhay, sayang lamang po ang pagbabasa, yung effort natin, yung oras natin, sayang lang kung hindi naman natin ito isinasapamuhay, kung hindi naman po natin sinusunod ang salita ng ating Panginoon. Dahil ang salita po ng Diyos, ito po ang mahalaga, dahil sa pamagitan po ng pagkikinig at pagbabasa ng salita ng Diyos, dito po lumalago ang ating relasyon at pananampalataya sa Panginoon. Dito rin po natin nakikita yung ating mga mali at hindi tama. Kaya purihin ang Panginoon sa buhay nating lahat mga kaibigan. Salamat sa Diyos dahil sa bawat araw may ginagawa ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya mga kaibigan, hanggang dito na naman po magtatapos ang ating binabasa na salita ng Diyos sa araw na ito. Nawa po ay napagpala po tayo at patuloy na pagpalain ang lahat po ng makakakita ng aking YouTube channel. Salamat po sa inyong lahat mga kaibigan sa inyong pagkikinig. Salamat po sa mga nagko-comment. Salamat sa nagla-likes. Maraming salamat po sa nagsusubscribe, sa mga silent listener dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Patuloy po na
maranasan natin ang gabay, ang patnubay, ang habag, ang tulong, ang awa, ang pag-ibig ng ating Panginoon na totoo. Ang ating Diyos na totoo na siyang lumikha ng ating mga buhay, lumikha ng mundo, lumikha ng lahat ng bagay. Purihin ang ating Panginoon. Maraming salamat sa inyong lahat mga kaibigan. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Amen.